Pinabulaan na naman ni Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Deles ang kwento tungkol sa isang audio recording na hawak daw ngayon na dating Police Chief Superintendent Diosdado Valeroso. Ayon kay Valeroso, patunay raw ang recording na may pinagtatakpan umano sa naganap na madugong engkwentro sa Mamasapano. Narito ang aking report. Because of the impact, naaabot yung possibility na sa Malacanang, assuming na gano'n ang appreciation at determination ng Senate inquiry at merong gustong tumabla at idulog sa Korte Suprema, then let justice take its natural course. Ganito inilarawan ni dating Police Chief Superintendent Diosdado Valeroso ang hawak niyang audio recording na ibinigay sa kanya. Noong Sabado, humarap si Valeroso sa isang press con. Hindi niya sinabi kung sino ang mga tao sa naturong audio recording, pero malinaw daw na may pinagtatakpan sa naganap na Mamasapano encounter kung saan 44 na SAF komando ang nasawi. Handa raw iharap ni Valeroso ang audio recording kung iimbitahan sa pagdinig sa Miyerkules. Pero sa ngayon, walang balak sa Senador Juan Ponce Enrile na imbitahan si Valeroso. Si Enrile ang humiling na muling buksan ng Mamasapano hearing dahil may hawak daw siya mga bagong detalye. If they have evidence, it's up to them to appear. I'm not asking for their appearance. I'm not the committee, you know. Sir, has this General Valeroso reached out to you? No. Nobody has reached to me. Sabi ni Senator Grace Poe, ang chairman ng komiteng nag-iimbestiga ng Mamasapano, kailangang i-verify muna ang audio recording. Giit ni Valeroso, gusto lang daw niya makatulong para sa katotohanan. Wala raw halong politika ang paglabas niya sa publiko. Ano pa man daw ang kahantungan, ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC agad daw sasampahan ng kaso si Pangulong Aquino pagbaba nito sa pwesto sa July 1. Reckless imprudence resulting to multiple homicide and serious physical injuries. 44 counts po ito. At ito po ay gagawin po namin, filing nito sa July 1, 2016. Right after pag-step down ni Aquino sa Malacanang. Maghanda na po siya. Pero ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Deles, isang taon na raw ang kwento tungkol sa audio recording. Ang sinasabi raw sa recording, nagpunta pa raw sa Senado si Deles para hingan ng tulong si Senador Bongbong Marcos na pagtakpan ng Mamasapano encounter para hindi makaapekto sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Hindi raw ito totoo, sabi ni Deles. Noong February 2015, naglabas na rin ng pahayag si Marcos at itinanggi ang umunoy audio recording nila ni Deles. Nagpunta raw si Deles sa kanya sa Senado noon para i-brief ang mga senador kung ano ang nangyari sa Mamasapano. Ayon sa palasyo, dapat iharap ni Valeroso sa tamang forum ang hawak niyang audio recording kung sa tingin niya makakatulong ito sa kaso. Dati pang sinasabi ng palasyo na hindi sila nababahala dahil noon pa man bukas ang pamahalaan at hinarap ang mga issue ukol sa Mamasapano encounter.